Pasalamat ka, buhay ka pa. Ano kayo magiging reaksyon ng anak mo kapag nakita ka niya na nasa ganyang kalagayan? Pero mas okay to kasi mas lalo kang nahihirapan. Kausap ni Celine sa mommy ni Olivia na ngayon ay comatose. Nagbubunyi ito sa nangyari kay Luz na siya rin namang may gawa. Walang may alam na si Celine ang nagtulak sa ginang. Lumabas na si Celine na may malawak na ngiti sa kanyang labi. Iniisip itong mas okay na hindi pa ito namatay kaagad. Masaya siya dahil malaya niya nang magagawa ang mga gusto niya. Sa ngayon, kailangan niyang makuha ang loob ni Gab. Sa buong buhay ni Celine ngayon lang siya nahibang sa isang lalaki. Kahit si Joshua walang manaba kay Gab. Lahat na yata ng hinahanap ni Celine sa isang lalaki, nakita niya na kay Gab. Lalo pa nang malaman niyang mayaman to, tumindi ang kagustuhan niyang mapasa kanya ang lalaki. Nagbihis ng sexy dress si Celine. Nais na tong akitin. Alam niyang babaero to kaya't alam ni Celine na hindi to tatanggi kapag siya na ang lalapit. Sa ngayon, kailangan itong magpanggap na anghel sa harapan ng lalaki. Perfect! Tignan ko lang kung di ka maglaway sa akin, Gab. Mapapasakin ka rin. Kausap ni Celine sa salamin bago lumabas ng kanyang silid. Saan ka pupunta? Tanong ni Arturo kay Celine. Sa mall lang po. Malambing na sagot nito sa matanda. Okay, umuwi ka kagad? Opo, uuwi po ako kaagad, Daddy. Malambing pa rin sagot ni Celine kay Arturo sabay halik dito. Umalis din kaagad si Celine. Napangiti naman na matanda. Ito ang nagustuhan ni Arturo kay Celine dahil malambing ito at masunurin sa kanya. Di tulad ng kanyang anak hanggang ngayon, pinapahanap niya pa rin to. Hindi po pwedeng di may kasal si Olivia kay Joshua. Sa pamilya ni Joshua nakasalalay ang kanyang pagkapanalo sa kampanya. Hindi siya maaaring mabigo. Naging sunod-sunuran siya sa mga ito kahit nalabag sa kanyang kalooban. Anong balita? Hindi niyo pa rin ba nakikita ang anak ko? Hindi kayo pwedeng bumalik dito na hindi siya nahahanap. Sigaw na naman ni Arturo sa kanyang mga tauhan. Hahanapin po namin siya, boss. Sagot naman ng mga to sa kanilang amo. Dapat lang dahil kung hindi, malilintikan kayo sa akin. Gawin niyo ang trabaho ninyo kung ayaw ninyong paglamayin kayo kaagad. Galit na banta ni Arturo sa kanyang mga tauhan. Stress na si Arturo dahil sunod-sunod na ang problema niya. Dumagdag pa ang walang silbi niyang asawa. Kung di lang dahil sa kayamanan nito, hindi niya to papakasalan. Kailangan lang niyang magtiis dito at hindi niya po pwedeng hayaan to. Kung si Arturo lang masusunod, talagang mas nanaisin pa niya na mamatay na to. Maaga naman gumising si Olivia para maghanda para sa kanyang unang araw sa trabaho. Kasalukuyan siyang nakaharap sa salamin. Wala nang salamin niya sa mata at mahaba niyang buhok. Bumagay sa kanyang mukha ang maiksing buhok niya. Naglagay rin to ng makeup na lalong nagpabago sa aura niya. Ibang-iba na siya. Kahit si Olivia hindi niya makilala ang kanyang sarili. Walking distance lang ang Miranda Company, kaya may time pa siya para mag-almusal. Pagkatapos niya kumain, lumabas na siya sa kanyang apartment. Medyo nahihiya si Olivia dahil nakatingin sa kanya ang mga tao sa daan. Pero dahil gusto niya ng bagong simula, pinilit niyang maging confident ang kanyang sarili. Miss, artista po ba kayo? Biglang tanong ng isang lalaki kay Olivia. Nako, hindi po kuya. Kaagad na sagot ni Olivia sa lalaki. Ang ganda niyo po kasi. Salamat po. Nakangiting sabi ni Olivia bago nagpatuloy sa pagpasok sa building. Medyo nailang din siya dahil kahit ang ibang empleyado nakatingin sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa elevator. Good morning, ma'am. Bati ng ibang mga empleyado kay Olivia. Nahiya naman to dahil ang buong akala ata ng mga to related siya sa mga boss. Good morning din po sa inyo. Nahihiyang bati nito sa mga nakasabay niya. Yumuko na lang si Olivia dahil naging agaw atensyon pa siya ngayon sa kumpanya. Pagbukas ng elevator, kagad tong lumabas at pumunta sa department niya. Binati niya mga kasamahan nila. Naging komportable kagad si Olivia dahil mabait ang mga to. Katunayan may naging kaibigan na nga siya kaagad, si Bart at Tanya. Sis, sama ka ba sa akin mamaya? Tanong ni Bart kay Olivia. Ha? Saan naman sis? Tanong naman ni Olivia dito. Sa bar, gigimik lang kami. Monday pa lang ngayon, di ba? Pwede bang sa Friday na lang? Sige sis, sa Friday ha. Huwag kang mawawala ha. Sige, sige. Masayang sabi ni Olivia. Ito ang nais niyang buhay, ang malaya at nagagawa ang mga gusto niyang gawin. Hindi niya maiwasang malungkot dahil naalala nito ang kanyang mommy. Kamusta ka na kaya, mom? Babalik pa ako't kukunin kita. Saad ni Olivia sa kanyang sarili. Saktong alas 5 ang uwian nila Olivia, pero di muna siya umuwi. Pumunta muna ito sa isang mall.
Nais niya kasing doon na lang kumain. Habang naglalakad si Olivia, may nakabangga siya. Bulag ka ba o tanga ka? Tingnan mo nga at nadumihan ng damit ko. Galit na galit ito. Bakit ganyan ka makatingin? Buisit ka? Bayaran mo to. Galit na sigaw ni Celine kay Olivia. Hindi nakilala na Celine si Olivia dahil ibang-iba na ang mukha nito. Hindi ko kasalanan kung tanga ka. At bakit ko naman babayaran yan? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Kalmadong sabi ni Olivia sa kanyang pinsan. Anong walang kasalanan? Ikaw ang bumangga sa akin. Ang sabihin mo wala kang pera. Sigaw pa ulit ni Celine habang namumula na sa galit. Oo, mahirap lang ako. P-O-O-R-I-T-A. Alam mo ba yon o hindi? Bahala ka nga dyan. Mayaman ka naman kaya't palitan mo na lang suot mong basahan. Pagkasabi ni Olivia, kagad siyang tumalikod. Pero di pa nakakalis si Olivia na may biglang tumama sa likuran niya. Binato pala to ni Celine ang hawak itong paper bag. Di na sana papansinin ni Olivia pero sadyang naghahanap talaga ng away ang magaling niyang pinsan. Napakademonyita talaga. Pabulong na sabi ni Olivia. May sinasabi ka? Alam mo, bayaran mo na lang ako kung ayaw mong ipapulis kita. Pagbabanta pa ni Celine. What's happening here? Biglang nagulat si Olivia dahil nasa harapan na niya si Gab. Nagkatinginan sila pero naunang umiwas si Olivia. That girl, binangga niya ako kaya't natapon ang drinks ko sa damit ko. Umiiyak na sumbong na Celine sa binata. Napairap naman si Olivia. Dahil lahat na yata ng talent ay napunta kay Celine. Tumingin si Gab kay Olivia. Wala naman po akong kasalanan, kuya. Siya nga itong bumangga sa akin eh. Tapos pinapabayaran niya sa akin? Kasalanan ko po ba kung tanga siya? Sabi ni Olivia sa binata. Sinunghaling ka. Narinig mo yon, Gab? Tinawag niya akong tanga. Umiiyak na sabi naman ni Celine sa binata. Miss, sana nagsorry ka na lamang sa kanya. Bakit naman ako magsusorry sa hindi ko naman kasalanan? Naiinis na sabi pa ni Olivia kay Gab. Bayaran mo na lang ang damit niya. Kalmadong sabi ni Gab sa dalaga. Ayoko nga, tsaka wala akong pambayad sa kanya. Diyan na nga kayo? Mabilis na nilisan ni Olivia ang lugar. Naiinis siya kay Gab. At kahit nga wala pa si Gab, never niyang babayaran ang damit nito. Kung di lang pala niya alam, binili yon ng mommy ni Olivia para sa kanya. Ibig sabihin, kay Olivia yon. Bruwa talaga. Pati gamit ko pinapakailaman pa niya. Kulang pa siguro ang allowance na hinihingi niya kay daddy. Naiinis talaga si Olivia sa pinsan niya. Pero pasalamat si Olivia dahil hindi niya nakilala si Celine. Dahil kung nagkataon baka sabihin pa nito sa daddy niya na nandito lamang pala siya. Masasayang lamang ang lahat ng tulong ng mommy niya kapag natagpuan na naman siya ng daddy niya. Hindi talaga kaya ni Olivia na matali kay Joshua at sa pamilya nito na may ilegal na ginagawa. Crush pa naman kita, tapos kampi ka naman dun sa bruha? Ang sarap ninyong pagbubuhalin mga bisit. Pabulong-bulong pang sabi ni Olivia habang naglalakad papunta sa isang kainan. Balak na nitong kumain dahil nagutom itong bigla sa ines sa kanyang pinsan. Humanda ka. Kapag ako may lakas na ng loob na bumalik sa bahay, papalayasin kita. Bruha ka? Kastigo ni Olivia. Kay Celine sa kanyang isipan. Nabusog si Olivia kaya balak nang tumambay sa likod na bahagi ng mall. Habang naglalakad to, nagulat ito dahil may biglang humila sa kanya. Anong kailangan mo? Bayaran mo ako. Ha? Wala naman akong utang sa iyo ah. Naiiritang sabi ni Olivia kay Gab dahil bigla na lang siyang hinila nito at biglang maniningil. Ako ang nagbayad sa damit ni Celine kaya't magbayad ka na. Kung ayaw mong sabihin ko sa kanya na ikaw ang pinsan niya, paano mo nalaman na pinsan ko siya? Nagtatakang tanong ni Olivia sa lalaki. Kahit na mag-makeup ka pa, makikilala pa rin kita, Miss Nerd. Nakangising sa ni Gab sa dalaga. Nagulat si Olivia dahil hindi nito naasahan na makikilala niya sa Gab. Bigla siyang nainis sa lalaki. Parang nais kutusan ni Olivia ang binata, ngunit pinigilan lang nito ang kanyang sarili. Bakit mo ba ako sinisingil? Sino ba nagsabi sa iyong bayaran mo yon? At FYI, ako ang tuloy na may-ari ng damit na yon. May inis sa boses ni Olivia. Really? But I don't care. Bayaran mo pa rin ako. Sabi ni Olivia sa binata. Ayoko, bahala ka. Nagmamatigas na sabi ni Olivia dito. Okay, tatawagan ko siya na nandito ka. Para nakot pa ni Gab sa dalaga.
Okay, gawin mo kung anong gusto mo. Ganyan naman kayo eh. Gusto niya talaga na maghirap ako? Tawagan mo na para may pakasal na ako sa lintik na Joshua na yon. Naiinis pang sabi ni Olivia. Bigla natameme si Gab sa kanyang narinig. Ang akala niya sasabihin sa kanya ng dalaga na babayaran lamang siya nito, pero inutusan pa niya. Nakaramdam naman ng awa si Gab para sa dalaga. Who's Joshua? Tanong ni Gab sa dalaga. Fiancé ko na hindi ko man lang nalaman na may relasyon pala kami. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na. Sagot ni Olivia at saka inutusan ng lalaki. Di alam ni Gab kung anong gagawin niya. Nanatili siyang nakatingin sa maamo at magandang mukha ni Olivia. Pinagmasdan niyang mabuti ang buong mukha nito. Para tong isang Diyosa. Kaya lahat ng lalaki sa loob ng mall nakatingin dito. Napadakon tingin ni Gab sa mapupulan nitong labi na para bang kay sarap halikan. Hindi niya tuloy maiwasan ni Gab na mapalunok dahil pakiramdam niya na uuhaw siyang bigla. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Olivia sa binata. Napansin kasi ni Olivia ang nakatulala ito at medyo naiilang na rin siya sa uri ng tingin na ipinupukol nito sa kanya. Pakisabi na lang kay Celine na sa Miranda Company ako nagtatrabaho. Sige na, mauna na ako sa'yo. Paalam ni Olivia kay Gab na hanggang ngayon tulala pa rin. Iniwan ni Olivia ang binata at naglakad siya papunta ng sasakyan ng jeep. Nais na niyang umuwi para makapagpahinga na. Pagkarating ni Olivia sa kanyang apartment, kagad siyang dumapa sa kanyang higaan. Malayo to sa lambot ng kama niya, sa bahay nila. Kaagad na naman niyang naalala ang kanyang mommy. Hindi maiwasan ni Olivia na mag-alala sa kanyang mommy dahil sobrang namimiss na niya ito. Pero kailangan niyang magtiis. Malayo man sa buhay na kinilakhan niya, kakayanan niya. She needs to survive. Hindi maiwasan ni Olivia na maalala na noon pa man, sinasaktan na ng kanyang daddy ang kanyang mommy. Paano pa kaya ngayon na wala na siya doon? Sa sobrang pag-iisip, bigla nakatulog si Olivia. Lumipas sa mga araw at isang buwan na si Olivia sa kanyang trabaho. Naging tahimik ang lahat. Di na rin niya muling nakita pa si Gab. Masaya si Olivia sa kanyang trabaho. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Olive, pinapatawag ka ni Mr. CEO? Sabi sa kanya ni Bart, isa sa mga sisi niya sa kumpanya. Okay sis, thank you. Dalian mo kasi mukhang mainit ang ulo ni Sir Luther ngayon. Dagdag pang sabi ng kanyang kaibigan. Palagi namang mainit ang ulo ni Sir eh. Kailan ba siyang umiti? Tanong ni Olivia sa kanyang kaibigan. May tama ka sis. Sagot naman ni Bart sa kanyang kaibigan kaya't sabay silang natawa. Kumatok muna si Olivia bago siya pumasok sa office ni Luther. Come in, dinig niyang sabi nito. Good morning, sir. Pinapatawag niyo daw po ako? Tanong ni Olivia sa kanilang boss. Yeah, from now on you will be my temporary secretary habang di ka pa nakakahanap ng kapalit. Is that okay with you? Tanong ni Luther kay Olivia. Okay po, sir. Nakangiting sagot ni Olivia. Wala naman kasi siyang dahilan para tumanggi. Noon crush niya ito pero ngayon hindi na. Guwapo ang boss niya pero nagbagong bigla ang standards niya sa lalaki. Lumabas na si Olivia sa office ni Luther para ayusin ang mga gamit niya papunta sa bago niyang table. Alam ni Olivia magiging mahirap ang trabaho niya pero may knowledge siya tungkol sa pagiging secretary kaya't confident siyang magagawa niya na maayos ang trabaho niya. Anong balita sis? Bakit ka raw pinatawag ni sir? Tanong ni Tanya sa kanya. Magiging temporary secretary daw muna ako habang nahanap ng kapalit doon sa nasasante. Sagot ni Olivia sa kanyang kaibigan. Madali naman kasi yon. Oo, gwapo si sir pero alam naman nila na hindi nila siseryosohin yon. Kaya ikaw ingat ka ha, maganda ka pa naman. Paalala ng kaibigan ni Olivia sa kanya. Di ko type si sir, may iba akong gusto. Mabilis na sagot ni Olivia. Mas gwapo ba kay sir? Kinikilig pang tanong naman ni Tanya. Oo, mas gwapo. Di na natuloy ni Olivia ang sasabihin niya dahil bigla na lang dumaan sa kanilang harapan si Gab. Hindi man lang ito tumingin kay Olivia. OMG, ang gwapo! Bakit pang gagwapo ng lahi ng mga Miranda? Sarap magpabuntis! Pabirong bulala si Tanya. Nagulat naman si Olivia sa narinig niya mula sa kaibigan niya. Mukhang may paghanga rin to kay Gab. Oh, bakit kanya nanguso mo? Hindi ko crush si Sir Gab, mas pogi pa sa kanya yung isa pa nilang pinsan. Sabi ni Tanya sa kanyang kaibigan. Napansin kasi ni Tanya na ibang tingin ni Olivia nung dumaan ang lalaki at totoo rin na gwapo mga magpipinsan na Miranda.
Akin siya, pabirong sabi ni Olivia sa kanyang kaibigan. Oo naman, sa'yo na. O ano, game ka ba mamaya sa night out natin? Lagi ka na lang kasing pass. Sumama ka naman kahit ngayon lang. Sige, sasama na ako, sabi ni Olivia sa kanyang kaibigan. Siguro need na niya makipag-party. Isang beses lang siyang sumama noon kaya't ngayon balak niya ulit sumama. Nang matapos si Oliviang magligpit, kagad siyang lumipat sa bahay bago niyang pwesto. Pumasok siya sa loob ng office ni Luther dahil tinatawag siya nito. Miss Peralta, bring us coffee. Utos ni Luther kay Olivia. Okay, sir. Nakangiting sagot niya kay Luther. Pero nang dumako ang tingin ni Olivia kay Gab, bigla na lang siyang kinabahan. Ang sama kasi ng tingin ni Gab kay Olivia. Para ba may ginagawa itong malaking kasalanan sa lalaki? Gab, stop it. Tinatakot mong sekretary mo. Saway ni Luther sa kanyang pinsan. Pero dead malamang si Gab. Hindi niya kasi gusto na nakikita ngumingiti talaga ang dalaga sa iba. Bigla na lang nainis si Gab sa hindi malamang dahilan. Nang lumabas ang dalaga, mabilis na tinanong ni Luther ang kanyang pinsan. You like her? Bakit mo tinatanong? Tanong din ni Gab sa kanyang pinsan. Iba kasi ang tingin mo sa kanya. Huwag mong pakikialaman yon, anak. Anak yon ni Arturo Peralta? Paalala ni Luther sa kanyang pinsan. Hindi kasi maganda ang relasyon ng kanilang pamilya sa mga Peralta, pero nung nalaman niyang dahilan ni Olivia, hindi nagdalawang isip si Luther na tulungan ito. I don't care about her father. Sagot naman ni Gab sa kanyang pinsan. Ako din naman, balita ko hinahanap nila si Olivia. Tumakas yata si Olive dahil ipapakasal nila sa iba. Dagdag pa na sabi ni Luther na para bang hindi niya alam ang totoo. Chismoso ka rin, pati yan alam mo? Sabi ni Gab sa kanyang pinsan. Pero tayong isang malakas na halakak ang isinagot ni Luther. Balik sa pagiging seryoso ang dalawa. Nang makabalik si Olivia na may dalang kape, kagad ding lumabas ang dalaga at bumalik sa kanyang mesa para simulan ang kanyang trabaho. Naging abala ito na hindi napansin ni Olivia ang pagdaan ni Gab sa kanyang harapan. Maagang umuwi si Olivia. Kasalukuyan siyang nag-aayos para pumunta sa bar. Nauna na ang mga kaibigan niya doon. Suot ang isang backless sexy dress na mangha si Olivia sa kanyang sarili. Litaw na litaw kasi ang hubog ng kanyang katawan. Naisip niya ngayon lang naman kaya't okay na siguro na yon ang suot niya. Pagkarating ni Olivia sa bar, bumungad kaagad sa kanya ang malakas sa tugtugin at mga nagsasayawan. Pumasok siya at nakita niya ang mga kaibigan niya. Wow! Ang sexy mo sis! Ikaw rin sis, ang sexy mo! Pinuri ni Olivia ang kanyang kaibigan. Let's party! Sigaw nila sa mga kaibigan niya. Uminom sila at sumasabay sa beat. Nakakaramdam na ng kalasingan si Olivia. Ganun din ang mga kaibigan niya pero patuloy pa rin sila. Guys, laro tayo ng dare. Sabat ni Bart. Sige, game. Nagkatawanan sila. Nagsimula silang maglaro at dahil lasing na si Olivia, nakipagsabay na lang siya sa trip ng kanyang mga kaibigan. Olive, it's your turn na. Nakangiting sabi ni Tanya. Ito kasi ang magtatanong kay Olivia. At may naisip tong kalokohan. Nakikita mo ba ang poging lalaking nakatalikod na yon? Kiss him on the lips. Utos ni Tanya. Yun lamang ba? Okay, watch me. Lasing na sabi ni Olivia at naglakad papunta sa lalaking nakatalikod. Nahihilo na si Olivia pero pinipilit niyang puntahan ang lalaki. Mabilis niya itong kinalabit. Nang humarap ang lalaki, kaagad na hinalikan ni Olivia sa labi ang lalaki. Nang imulat ni Olivia ang kanyang mga mata, laking gulat niya kung sino pa ang hinalikan niya. Mabilis siyang lumayo sa lalaki. You? You? Di makapaniwalang tanong ni Olivia na makita niya ang mukha ng lalaki. Napatras pa to dahil hindi niya inaasahan na si Gab pala ang hinalikan niya. Pero bigla rin siyang napangiti sa ginawa niya. Hindi niya akalain na dahil sa laro nila, makahalikan niya ang crush niya. Zoe! Naglalaro lang kami. Tapos tinuro ng kaibigan ko dito sa pwesto na to. Kaya sinunod ko na lamang siya. Lasing na sabi ni Olivia sa binata. Nasaan ang mga kaibigan mo? Tanong ni Gab. There! Lasing na turo ni Olivia sa pwesto nila. Pero hindi alam ni Olivia na iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Hinayaan na ni Tanya si Olivia kay Gab.
Ang totoo, alam talaga ni Tanya na si Gab ang lalaking nakatalikod, kaya naman yon ang utos niya sa kaibigan niya. Wala namang tao doon, biglang sabi ni Gab sa dalaga. Wala kasing tao doon sa mesa na itinuro sa kanya. Nagulat si Gab dahil hindi niya inaasahan na may bigla na lang hahalik sa kanya. Sa tingin din ni Gab, lasing na ito, kaya naman wala siyang choice kundi tulungan ng dalaga. Di rin naman niya gusto na may ibang humahawak dito. Binuhat ni Gab ang dalaga palabas sa bar. Sinakay niya to sa kanyang kotse. Napapangiti bigla si Gab kasi ang kulit pala talaga ng dalaga kapag lasing. Madaldal ito at tawa ng tawa. San mo ko dadalhin? Lasing na tanong ni Olivia kay Gab. Shit, bakit ganyan ang suot mo? Naiinis bang sabi ni Gab sa dalaga. Hindi ba ako sexy sa paningin mo? Maganda rin naman ako kahit di na ako virgin. Ano bang gusto mo sa babae? Biglang tanong ni Olivia kay Gab. Nagulat naman si Gab sa naging tanong sa kanya ni Olivia. Di na lang niya ito pinansin at nagmaneho na lang siya pauwi sa kondo niya. Di rin naman niya alam kung saan dadalhin ng babae kaya mas mabuti nang doon na lamang sa kondo. Nakatulog sa biyahe si Olivia. Hindi na to ginising pa ni Gab. Binuhat niya ito hanggang makapasok sila sa loob ng kondo niya. Hindi inaasahan ni Gab ang susunod na gagawin ni Olivia. Ang init naman. Bakit bang init dito? Biglang sabi ng dalaga, sabay hubad ng suot niyang damit. Nagising kasi tong bigla. Kaagad na napalanok si Gab sa nakita niya. Nagsimula na rin kasi siya na mag-init. Shit! At kung ganito kagandang nasa harapan niya, hindi alam ni Gab kung kaya ba niyang pigilan ng sariling angkinin ito. Gab, alam mo ba ang gwapo mo? Bakit bang gwapo mo? Di inaasahan ni Gab na tatanungin siya ng dalaga. Lumapit pa ito at nakahawak sa kanyang dibdib. Stop that! Saway ni Gab dahil pinalalakbay ni Olivia ang kanyang daliri sa dibdib ng lalaki. Ayaw mo ba? Kasi ako gusto ko. Tikim lang naman. Pwede ba yon? Di naman kita hahabulin pagkatapos eh. Gusto ko lang maranasan na maangkin mo. Hindi ko kasi maalala kung paano kung nakakuha sa akin yung V-card ko eh. Iniingatan ko pa naman yon. Pero tatanggapin mo naman ako, di ba? Lasing na bulalas ni Olivia. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ayoko na pagsisiyan mo ang ginagawa mo kapag nasa tamang katinoan ka na. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba sa dibdib ko? Dito ayaw mo yan? Lumayo si Olivia kay Gab. Umupo ito sa couch at tumingin na nakakaakit sa binata, sabay turo sa maselang parte ng kanyang katawan. Sunod-sunod namang napalanok si Gab. Iniisip niya hindi tamang samantalahin niya ang sitwasyon ni Olivia. Ngayon lang siya nag-hesitate na gumalaw ng babae. Stop that. Alam kong magsisisi ka bukas pagising mo kaya tumigil ka na. Naglakad si Gab para kunin ang damit ni Olivia at mabilis siyang lumapit sa dalaga. Akmang isusuot ni Gab ang damit ni Olivia nang bigla niya tong kinuha at tinapon sa malayo. Alam ko namang babaero ka, pero bakit ganyan ka sa akin? Siguro nga di ako sexy sa paningin mo. Siguro maghahanap na lang ako ng ibang lalaki. Di na pinatapos ni Gab ang sasabihin ni Olivia. He kissed her. Naisip niya ba't ba niya pipigilan ang sarili? There is no turning back. Ano ba ang pinag-aalala niya? He has a box protection na po pwede niyang gamitin. Do not blame me kapag nagising ka bukas. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi ni Gab at hinalikan ulit si Olivia. Lasing man si Olivia ngunit alam niya pa rin ang ginagawa niya. Binuhat siya ni Gab at pinasok sa loob ng silid nito. Si Olivia na mismo ang nag-first move sa kanilang dalawa. Dahil sa ginawa ni Olivia, hindi na napigilan pa ni Gab ang kanyang sarili. I will be gentle. Bulong ni Gab sa pagitan ng mga halik niya sa mukha ni Olivia. Okay lang ako, I can manage. Just do whatever you want. Sagot naman ni Olivia sa binata. Nais ni Olivia ang ibigay ang gabing to kay Gab dahil alam niyang pagkatapos ito'y balik normal na lang ulit ang lahat sa kanila. Ilang saglit pa'y sabay nilang narating ang paraiso. Ang paraiso na sila lang ang nakakaalam. Ang buong akala ni Olivia tapos na sila, pero ngayon pa lang pala sila magsisimula. Buong gabi nilang pinagsaluhan ng isang mainit at mapusok na gabi. Kinabukasan na pabalikwas ng bangon si Olivia. Kubirot ang gitnang bahagi ng kanyang katawan. Napahawak to sa kanyang bibig nang maalala nito ang nangyari kagabi, sabay tingin sa kanyang katabi na mahimbing na natutulog. Napasigaw si Olivia kasabay ng pagtadyak kay Gab, dahilan para mahulog to sa kama. What the heck is your problem? Galit na tanong ni Gab sa dalaga. Anong ginawa mo sa akin?
Napasigaw na tanong ni Olivia. Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw nga namilit sa akin eh. Sabi naman ni Gab. Ako? Di makapaniwalang tanong ni Olivia, sabay turo sa kanyang sarili. Tumango naman si Gab habang hinihilot ang balakang niya. Napangiti siya dahil nahulaan niya na hindi maalala ni Olivia ang lahat, kaya tumayuto at pumunta sa kanyang drawer para kunin ang phone niya. He played the audio recording na ginawa niya kagabi. Ano? Naniniwala ka na ba? Tanong ni Gab sa dalaga. Di naman makapaniwala si Olivia sa kanyang naririnig. Siya ba talaga ang pumilit sa binata? It's unbelievable. Pero dahil may ebidensya ay walang choice si Natalie, kundi maniwala. Ano ba yan? Magdamit ka nga. Nakikita ko na yung ano mo eh. Napasigaw si Olivia dahil kitang-kita niya ang buhay na kahagdaan ni Gab. Mukhang gising na ito dahil nakatayo. So what's your plan now? Tanong ni Gab kay Olivia at binaliwalang sinabi ng babae na magsuot siya ng damit. Wala. May plano ba dapat ako? Alam ko naman na pagkatapos ito, makakalimutan mo na rin ako, knowing you na isang dakilang babaero? Medyo mataring na sabi ni Olivia sa binata. Napangiti naman si Gab sa naging sagot sa kanya ng dalaga, pero he wants more. Hindi niya na nais maputol ang ugnayan nila ni Olivia. How about we make an agreement? Papayag ka ba? May ngiti sa labi habang nagtatanong si Gab. What kind of agreement? Di na natapos pa ni Olivia ang sasabihin niya dahil bigla na lang siyang hinalikan ni Gab sa kanyang labi. Papayag ba siya? At kung pumayag siya, ano ang mangyayari sa kanya? Para usa ni Gab? Biglang sumakit ang ulo niya sa mga sinasabi ni Gab. Ano ang mangyayari ngayong naibigay na ni Olivia ang kanyang sarili kay Gab? Pumayag kaya ang dalaga sa agreement na gustong mangyari ng binata? Ano kaya ang gagawin ni Olivia kapag nalamang comatose ang kanyang ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.